Introduction. Ayan. Welcome sa mga participants natin ngayong gabi. Ayan. So, binati na kanina ni Roma yung iba, but I'd like to again, batiin ko lang yung mga nagtatype from Qatar, Pasig, Saudi, Bahrain, Abu Dhabi, Santiago City, ayan, Pasay, Canada ba? Meron pang Austria, Galing, Kuwait. Welcome po, Zamboanga, Korea, Damam, Saudi. Ayan. Of course, no? Makikita dyan yung dedication nyo to really become successful sa business natin kasi binibigyan nyo ng time yung mga ganitong training. Ay, alam ko yung iba siguro nag-work pa, yung iba naka-duty pa, yung iba namang dito sa Pilipinas, kung Philippine time ka, kauwi mo lang, imbis na magpahinga na or kumain na ng dinner, manood na ng Netflix, nandito kayo para uma-attend. Ayan. Yours truly, Jurgen Gonzalez, and ako yung naatasan mag-facilitate ng training na to para ma-cover natin yung mga hindi nakaka-attend ng Ascend training dito sa head office. Ang gulo ngayon dito sa head office natin kasi Freedom Friday, ang daming kumuha ng cheque, ang daming nagpapapicture sa atin, ang daming galing out of town para mag-claim ng check. And later, meron pong pupunta dito para mag-reveal ng kotse at saka seven-figure income. Couple po ito, kilalang kilala sa buong Ascendra to pero hindi ko muna aagawin yung spotlight sa kanila. Napakaganda ng resulta ng mag-asawa na to and naniniwala ako na soon to be yung mga uma-attend dito, kayo naman ang susunod na magkakaroon ng result. I hope you guys will have the time to also be here one of these days. Itaon nyo na Friday para kuhaan ng cheque. Gusto ko kayo naman ng pangalan nyo naman, cheque nyo naman ang pipirmahan kong cheque para kayo naman yung tatanggap dito sa head office, magpapapicture sa mga tao dito, and magiging celebration yung pagpunta nyo because again, Freedom Friday, release ng cheque. Tapos meron tayong social media team na nag-interview randomly sa mga kumuha ng cheque. So for today, for tonight, syempre mag-aano muna tayo, maghahasa, magsha-sharpen muna tayo ng ating itak para lalo tayong gumaling sa business na to. And I'd like to share with you yung ating slide, no? Ayan, yung Ascend training. Again, ang ibig sabihin ng Ascend is Attitude, Skills, and Clarity Education for Network Development. Ito yung promise ng Ascendra sa inyo, sa maraming mga partners, nakakaiba sa maraming networking companies kasi alam niyo nung tinayo namin ni Joseph ito, nila Ses, nila Miko, nag-isip kami ano ba yung gagawin natin para maging kakaiba tayo sa ibang networking kasi kung magtatayo tayo ng company pero pareho lang, bakit pa tayo nagtayo ng kumpanya? And that's the reason one of the value or values na gusto naming ibigay dito sa Ascendre is that meron tayong clarity program. Ibig sabihin ng clarity, yung may malinaw kang dadaanan, may malinaw kayong gagawin, may blueprint kayo for success, may mga strategy, skills, and proven system na ibibigay yung kumpanya. Hindi lang yung inyong grupo, hindi lang yung inyong team or upline, but the company itself will be providing you with clarity program that includes strategy, system, and skills that are relevant to build your network. Kasi gusto natin, no group left behind. Walang napag-iiwan ng grupo, walang napag-iiwan ng tao. Kaya kung hindi ka marunong sa network, dito tuturuan ka namin. Kung dati hindi ka pumutok dito, napakalaki ng chance mo para pumutok ka sa Ascendra. Kung dati medyo hindi ka na-develop sa leadership, kulang ka sa system and strategy, dito tuturuan ka namin. Kaya ang tawag sa training natin yan, modular po to. Pag sinabing module, magkakadugtong. Pag sinabing module, related ang training sa bawat isa. Ang tawag natin ay Ascend Training. So may iba-ibang level yan, no? Kaya natin ginawang para madaling intindihin, yung storyline na ginamit nito para kang babiyahe sa eroplano. Kaya ang tawag natin Clear. C-L-E-A-R. So mag-imagine ka lang para kang babiyahe papuntang out of town or out of the country. So syempre check-in ka muna.
So, under the check-in program, meron tayong check-in 1, yan yung ang topic dyan, mindset. For the last few weeks, for the last few months, ako lagi ang nagtitraining ng mindset. Dito sa head office at saka dito sa Zoom meeting. So, yan yung pinaka-importante yung mindset. Number 2 is the motive. Yan yung why. Yan yung goal setting. Number 3 is the mindset or the mastery. Yung mastery, nandyan yung product training. Nandyan yung insurance at saka vitality natin. And of course, yung method, yan yung skills, closing and everything. Meron tayong mga program dyan. Pagkatapos ng C, ng check-in, syempre, ang susunod dyan, yan na. Lift off, letter L. So lift off from planning to ignition. Lift off one is connect. Yan ang topic ko ngayon, connect. Pagkatapos ng connect, attend ka ng contact, communicate, at saka closing. Yan yung letter L. Meron pa tayong susunod dyan, yung letter E, elevate. Yan yung iba-ibang training na gagawin pa natin in the future, no? Ayan, teka lang Para, okay. Yan yung ang mga topic naman dyan para sa mga iba-ibang mga positions. Pag associate ka na, builder, consultant, director, pagka-partnership rank na yung iyong position, may iba-iba kayong training na maa-attenan dyan. Ayan. Tapos, yung A, ayan naman yung alignment. Medyo mataas-taas ng position nitong alignment. Meron na tayo ditong motion matching the mission. Ang topic na dyan, about inspiration, integrity, impact, influence, and illumination. Pagkatapos niyan, yung marireach mo na yung destination mo or nakarating ka na. Pag nakarating ka na ba sa tagumpay, wala ka ng training, meron pa rin. Yung mga enterprise partner, brand partner, legacy partner, meron tayong special training sa kanila like business coaching, financial management, marami tayong tuturo. Kasi ang gusto ng Ascendra, hindi lang yung tuturuan kayong kumita, mag-network, pero at the same time, pag kumikita na kayo, we want you to have a sustainable business. Ibig sabihin, pangmatagalan. So, dapat yung leadership mo tumataas, dapat yung business psychology mo nag improve pa, dapat yung leadership mo lalo pang nag elevate. So, ayan. So, makikita nyo sa clear path natin, from check-in to reaching your destination, nakalatag na yung mga trainings na kailangang atenan. A-attend ka na lang at syempre, bibigyan mo ng time and concentration para talagang matuto ka. Ayan. Kung may naririnig kayo sa background ko, yan yung mga magugulo dito sa opisina. Kumuha po sila ng cheque. So ito yung topic ko, no? Lift of one, connecting. Bago po tayo mag-prospecting, bago tayo maghanap ng prospect, mag-communicate, bago tayo kung ano-anong skills, ang isa nating dapat na matutunan is dapat magkaroon ka ng personal branding. Okay? Yung branding, ibig sabihin yan, ikaw matuto kang mabuild kung ano yung brand mo, kung sino ka. Kung negosyante ka ba, itsurang negosyante, amoy negosyante, formang negosyante ka ba? Kasi in the first place, we are building the business here. So dapat, kung meron kang i-improve, yung image mo muna, yung brand mo muna because bago maniwala ang tao sa atin, sa Ascendra, sa opportunity mo, sa company mo, sa products nyo, maniwala muna sila sa inyo. Kayo ang tinitignan yan. In fact, maraming tao mag-join sa'yo not because of the company, not because of the business, but people are joining because of you. So ikaw ang susi sa business na to. Alright? Of course, dapat maganda yung company, maganda yung products natin, maganda yung office, but more importantly, dapat ikaw meron kang personal branding. Kaya nga sabi, before a plane takes off, the captain must first be seen by the crew and passengers. Dapat mapagkakatiwalaan siya. So, bago kayo humarap sa prospect, bago kayo kumausap, bago ka mag-closing, bago ka maglatag, bago ka mag-prospecting, ayan, dapat matuto ka makipag-connect, magkaroon ng personal branding. So, yan yung ating topic for tonight. So, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. People are not joining the business. People are joining the people. So, sama ang tao, well and good kasama yan. No? Maganda yung business, maganda yung Ascendra, maganda yung Clarity program natin, the value that we give to people. Pero dapat yung maintindihan, ang tao sumasama dahil sa inyo. Kaya nga dito napakalaking bagay nung
maayos ang pangalan mo, maganda yung image mo, mapagkakatiwalaan ka, wala kang in-scam, wala kang niloko because pag nag-business ka na, napaka-importante ng pangalan mo. In fact, the reason why we are successful as a company, Ascendra, kasi kaming mga founders, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, wala po kaming masamang ginawa in the past. Wala tayong niloko, inagrabyado, pinangalagaan natin yung pangalan natin sa industriya. Kaya nung nag-put up kami nila Joseph, nila Ses, nila Miko ng company, ang dali o napakarami kaagad na nagtiwala kasi maayos yung image natin, maayos yung pangalan natin. Pinangalagaan kong mabuti yung pangalan ko sa industriya because pagkasira ka sa tao, walang sasama sa'yo. And that's the reason why it's important to really build your brand na ikaw ay kilalang mapagkakatiwalaan, di ka nanloloko, wala kang inagrabyado, mabuti kang tao. And if you are like this, believe me, kahit wala ka pang resulta, sasama ang tao sa'yo, not because of your result, but people will join you because they trust you. Yan ang mga pag-uusapan natin. So, ito yung blueprint para pagkatiwalaan ka, para tumaas ang tiwala sa ng tao, para maging credible ka. Number one, be visible, be credible, and be trustable. Dapat nakikita ka. Ha? Dapat nakikita ka. Bago mo i-share yung business mo, kung ikaw ay kapitan ng, of course, ng eroplano, before you share your business flight plan, kailangan nakikita ka. Ibig sabihin, visible ka, nakapunta ka na dito sa office, kahit papano may pictures ka na, may picture ka ng office, may picture ka ng product, may picture ka ng ating produkto, ng Best Barley, ng Omega Life, at saka ng ating Barley Fusion. Before you promote your opportunity, bago ka maglatag ng business mo, be credible. Ito yung kinukwento ko kanina. Hopefully, ulitin ko, no? Mahirap mag-business pagka wala ka nang resulta, hindi ka pa credible. Kilalang sinungaling ka, kilalang manloloko ka, scammer ka, it's gonna be very hard for you to build a business. Di bali nang walang result, di bali nang wala pang pera. Basta, mapagkakatiwalaan ka. Before you invite someone to board, be trustable. Yung kaya kang, yung, kaya nilang maniwala sa iyo na hindi mo sila lolokohin. Especially involved dito ang pera. May mga lalatagan kayo sa ibang bansa, may mga OFW kayong makakausap, i-build up nyo yung company, i-build up nyo kami, i-build up nyo yung complan, yung business, everything. Pero dapat, uh, people should really trust you first before they join on board. So make sure na hindi kayo nag-exaggerate ng complan natin. Hindi kayo nag-exaggerate ng product, makabenta lang. Huwag niyong bulahin ang mga prospects nyo kasi nararamdaman nila yan. Bilang tao, nararamdaman natin kung sincere yung nagpe-present sa atin o hindi. So, before you invite someone to board, make sure na ikaw mapagkakatiwalaan ka, maganda intention mo, wala kang intensyong magtakbo ng pera, wala kang intensyong magtakbo ng pinadala sa'yo ng isang OFW, because alam niyo yung mga OFW, mga kababayan natin, ang laki ng sacrifices ng mga yan. They are away from their families, and nabigyan sila ng pag-asa sa Ascendra. Kaya mga Ascenders, make sure to be responsible, be trustable. Kasi pagka yung mga kababayan natin OFW nag-join, sila itinataya nila yung buhay nila sa kamay natin. So, make sure na trustable kayo, mapagkakatiwalaan. Of course, no, importante rin na malaman natin, all right? Ano ba yung V's of network marketing para ikaw magkaroon ka ng magandang branding? Lagi kong sinasabi to, wag yung company ang ibenta mo. Ang ibenta mo muna yung sarili mo. Yung kung ikaw ba ay karapat-dapat na maging ka-business partner. So number one, no, na dapat V na meron ka, yung value mo. Ibig sabihin, ano ang halaga mo? Yung bang anong halaga mo, anong strength mo para samahan kita, para maging ka-teammate kita. Yan. So, kailangan may maganda kang value bilang isang tao para ma-magnetize mo yung mga effective team members. Kasi
Kung ikaw, 'di ba, hindi ka seryoso, bumababa ang value mo niyan. Kung tamad ka, mababa ang value mo niyan. Kung wala kang ginawa kundi magbiro tuwing meeting, walang saysay ang mga kwento mo, hindi ka umattend ng training kaya hindi mo rin alam paano kumausap, hindi ka nagkakaroon ng value. In other words, walang reason para sumama sa'yo ang tao kasi wala kang value. Wala kang halaga, wala kang naibibigay, wala kang contribution. So, attend ho kayo ng attend ng training para yung value mo pataas ng pataas para, tumaas yung level of seriousness mo, magkaroon ng saysay, yung mga sinasabi mo, matuto ka, gumagaling ka, dun po nag increase o tumataas yung value mo as a professional, as a networker, as an entrepreneur. Ayan. Ano pa yung V? Yung voice, how you speak and inspire trust in others. How you speak and inspire trust in others, malaking bagay yung boses natin, no? Buo, alam mo kasi yung boses, isa yan sa madaling mahuli pag nagsisinungaling ka o nambobola ka. So, kailangan yung boses natin maayos, kailangan yung boses natin hindi nambobola, hindi nanginginig, yung boses natin klaro. Ayan. Of course, yung visual presence, how you show up before the presentation even starts. So, katulad ng sinabi ko kanina, be present, be visual. Ibig sabihin, be visually present. Yung nakikita ka ng team mo, nakikita ka ng mga kausap mo. Kaya kung may Zoom meeting kayo, i-on nyo yung mga camera nyo. Pag may kausap ka, may prospect ka, nagmi-meeting kayo ng grupo mo, ng downline mo, may follow-up ka, make sure to turn on your cameras because visual presence is very, very important. How you show up before the presentation even starts, diyan nakikita yung pagiging seryoso niyo. Ayan, kaya dapat uh, kaya may element or may importance yung visual presence. Pag-uusapan natin mamaya yung tinatawag na image. All right. So, gusto kong talakayin ito, medyo very complicated to, pero mas maiintindihan nyo to pagka pinaliwanag ko at saka, inexplain ko pa further. Merong tinatawag na yung value, your brand archetype. Pag sabing brand archetype, ano ka? Ano ang pinoproject mo? Ano yung, pagka sinabing Jurgen Gonzalez, for example, ano yung unang-unang naiisip mo? Ayan. O kaya, wag na ako. Pag sinabi halimbawang Brad Pitt, ano yung unang-unang naiisip mo pag sinabing Tito Vic and Joey? O, ano yung unang-unang naiisip mo pag Tito Vic and Joey? Palatawa yan. Yun ang kanyang brand archetype. Yun ang kanyang branding. O pag sinabing Paquito Diaz, kontrabida yan. Nagets niyo ako? O pag sinabi halimbawang John Lloyd, si Ingat yan, si Biogesic yan. So, yun yung nagiging tatak nila. Ayan, yun ang tawag doon sa brand archetype. Katulad niyan. O pagka tinignan niyo yung mabuti itong mga nakikita nating iba't ibang brand. O pagka tinignan tong Louis Vuitton. Ang Louis Vuitton, ang dating para tong ruler para tong ibig sabihin, nakakaangat. Angat sa iba. Ha? Tapos, in control. Ayan. Pag sinabi ng mga SM, yan, makikita niyo yung logo ng SM. Pag sinabing SM, masa, o di ang tawag, ang brand archetype niyan, ang tatak pag sinabing SM masa, for every man yan, every man. Ha? Yung Nike, makikita nyo, pag sinabing Nike, karamihan, ang brand archetype niyan, pagiging hero, athlete. O, yung Disney, pag sinabing Disney, isip mo si Snow White, cartoons, ang brand archetype niyan, pagiging magician. O, tingnan mo tong Red Horse. Pag sinabing Red Horse, uh, matibay, matagal tamaan, parang tunay na lalaki. Ang brand archetype niyan, outlaw. Yung North Face, yung pangmalamigan, ang brand archetype niyan, ang tatak niyan, explorer ka pagka lagi kang naka-North Face. So, more or less, yan ang pag-uusapan natin kung ano yung magiging, ano yung gusto mong maging tatak mo. Ayan, kasi importante yan dahil habang tumatagal sa marketing, dapat lalo na pag leader ka, nakikilala ka ng tao, ng team mo, kung ano yung pagiging, anong tatak mo, anong archetype mo. Ayan, isa-isayin natin. Balikan ko lang tong archetype muna. Makikita nyo dito, okay?
Yung innocent, nakikita nyo yung Dove. Pag sinabing Dove, yung Dove na sabon, parang inosenteng inosente. Ha? Inosenteng inosente. Pag sinabi naman yung Apple, yung logo ng Apple, creator yan eh, innovator yung mga yan eh. So iba-iba yung kanilang value na nakikreate. So pag-usapan natin isa-isa para alam mo kung saan ka dito. Nandun ka ba sa innocent? Sa sage ka ba? Pag sinabing sage, maraming alam. Kaya yung Google nasa sage. Kasi maraming alam. Knowledgeable ang ibig sabihin ng sage. Oh. Oh, the innocent. Pagka innocent ang gusto mong maging tatak, ang tingin sa'yo, safety ka lagi. Ha? Life is simple and simplicity. Ang mga nasa innocent na category, optimistic, honest, tsaka humble. So pagka pinag-usapan ng brand na medyo inosente, Dove. Ano pa, yung absolute. Pag nakita mo absolute, parang ang linis-linis. Parang alam mo yun, inosenteng inosente, pure na pure. Hindi lang nyo alam, ginagamit ng mga advertisers or advertisement itong mga archetype na to para bumili ka. Kasi pag ikaw yung type na your go for innocence, ang bibilin mong sabon, Dove. Ang bibilin mong tubig, Absolute. Ayan. So, ikaw, kung tatanungin kita, ano bang personality mo? Nandito ka ba? Mahilig ka ba sa safety? Ikaw ba, medyo passive ka lang? Play safe ka lang? So, ang tawag ko sa'yo, innocent ka. Ang iyong brand archetype, innocent. Oh, the sage. Pag sinabing sage, para tong teacher, someone na punong-puno ng wisdom, someone na punong-puno ng kaalaman, para tong ermitanyo. Oh. So malalim ang understanding. At ang lagi niyang sinasabi, the truth will set you free. So ang mga sage, mahilig sila sa, knowledgeable, mahilig silang mag-gather ng maraming knowledge and information. Mahilig sila mag-aral. So education is the path to wisdom and to wisdom is where the answers lie. Ang kilalang mga sage brands, ayan, Google, Yahoo, ChatGPT, ayan. So kung ako magkakaroon ng tatak or magkakaroon ako ng branding, I would say na nasa sage ako. Ang archetype ko, I fall under the sage. Okay? Nandyan ako. So, kaya namin sinasabi to, ngayon, pag alam mo na yung brand mo, kunwari, alam ko na ang brand ko, The Sage, kasi ganun ang personality ko, dito ako magko-concentrate. Mas lalo ako mag-aaral, yung suot ko, nakadepend sa pagiging The Sage ko, ang sinasabi ko, dapat full of knowledge, kasi nga, ang gusto kong i-create ng brand, Sage ako. Yan. Ano pa? Explorer. Ito yung mga tao na mahilig mag-explore, mahilig mag-risk, mahilig, alam mo na, adventurer. Yung gusto nila, nagpupunta sila sa lugar para kahit walang mapa, kahit walang tour guide. Yan yung mga personality niyan, yung wala silang pakialam kung maligaw sila, mas gusto pa nilang maligaw. Mas gusto nilang mag-adventure. Ayaw nila nung sigurado. Ayaw nila nung lagi na lang ganun. Alright? So, ang gusto ng mga to, may freedom of choice. So, ang gusto ng mga to, exciting, fearless, daring. Gusto nito, sumusubok. Ito yung mga makikita mong personality na, alam mo yun, nag-hiking, nagma-mountain biking, ito yung pumupunta sa lugar, naka-backpack lang sila, wala silang pakialam kung gabi na or nawawala sila or kung whatever. So, exciting sila, fearless and daring. Kaya itong mga to, ang brand na kilala sa pagiging explorer, yung North Face, yan yung mga jacket na pang malamigan. Yung mga bukol-bukol at saka yung ang gumagamit ng Explorer na archetype na brand, yung Merrell. Yan yung sapatos na pang-hiking. Kasi ganun ang ginawa nilang brand nila. Ikaw, anong gusto mong maging brand as a networker? Explorer ka rin ba? Ikaw ba yung networker na gusto mong nagpupunta sa lugar tapos namumusakal ka ron, kahit wala kang kilala, pupunta ka? O pag ganun ang personality mo, ang tawag sa'yo, explorer ka. Ayan. Yung hindi ka nahihiya, yung bang kumakausap ka ng katabi mo sa bus, mahilig kang bumiyahe. Pag nag-network ka, ang una mo nang naiisip, pumunta sa probinsya, pumunta sa ganito, pumunta sa ganyan. Ang brand archetype mo, explorer ka. Alright? So, meron naman, ito yung mga outlaw. Pag sinabing outlaw, hindi dahil
pasaway sa batas. Hindi naman. Ito lang yung personality nila. Mga siga-siga. Alam mo na, ito yung mga tipong matikas. Ito yung mga tipong walang takot. Ang gusto nilang image nila, Robin Padilla. Ang gusto nilang image nila, yung mga, alam mo na, matapang. O kaya, yung mga hindi basta na-shake. So, ang tawag sa outlaw, liberation, rules are made to be broken. Medyo itong mga to, matapang, matigas ang ulo, pasaway. Ito yung pag may outing kayo, hindi pa panahon para mag-swimming, nagsuswimming na. Ito yung hindi pa kumakain, kakain na. Ito yung mga pasaway pero leader. Disruptive sila. Medyo rebellious. Ayaw nila nung nakagawian na. So you don't have to settle for the status quo. And first, demand more. Second, go out and get it. Ang mga ganitong brand is yung Red Horse. Diba? Pag nakita mo yung advertisement ng Red Horse, tsaka yung motor na Harley Davidson, ang mga personality niyan, ang brand archetype niyan, ang tatak dyan, alam mo, outlaw yung mga yan. Pati sa pagsusuot, mga nakachaleko, nakaboots, nakamaong, matikas maglakad, ang brand archetype niyan, outlaw. So more or less, yung iba dito, nalalaman na nila kung nasa ang category kayo dito sa pinag-uusapan natin. Ako, nakita ko na yung akin, sage ako. Meron naman the magician. O, sino tong mga magician? Ito power naman ang ano nito, pinangahawakan nito power, no? Ang lagi nilang sinasabi, ang lagi nilang motto, it can happen. Kaya ko 'yan. Mystical, informed, and reassuring. Ang sinasabi nila sarili nila, tomorrow is brighter than today. Mga positive tong mga tao to. And all your dreams can come true if you believe. So networker na networker, kaya malamang marami sa inyo dito, yan ako, magician ako. Malamang yung iba sa inyo sinasabi, yan ang brand ko, The Magician. So ang gumagamit ng mga brand ng magician is yung Disney at saka Coca-Cola. Di ba? Pag ininom mo yung Coke, parang refreshing. Pagka nakainom ka ng soft drinks, parang, alam mo yun, iba yung dating. Parang ang sarap sa pakiramdam. Pag nagpunta ka naman sa Disney, it's magical. Lahat positive, parang ang gaan ng buhay. So, ganyan yung mga magician. So, more or less, marami sa inyo na-identify nyo na rin na magician kayo. And maraming networkers, nandyan kasi sa magician, nandyan yung power. Lagi tayong power ng power ng power. Kaya lang, dito sa Ascendre, hindi na tayo power. Turbo tayo, turbo. Huwag kayong magalala kasi hindi ibig sabihin isa lang ang pwede mong maging archetype. Pwedeng marami. Pwedeng sabay ka ng outlaw tsaka magician. Ganyan, pwede. Kasi minsan iba-iba yung personality natin. Meron naman the hero. Itong mga hero, sila yung mga tipong if there's a will, there's a way. Yan sila upline. Mahilig sila sa mastery. Honest, candid, and brave. Yan yung the hero. Malamang marami din ditong the hero. Yan yung mga pag alam ng upline, may problema ka, to the rescue siya, ang brand archetype niyan, the hero yan. We make the world better. We have the grit and determination to outwork the rest. Ang brands na gumagamit niyan, Cobra at saka Nike. So malamang marami dito na mga uplines na leaders na malamang ang brand archetype nyo, hero. Kayo yung problema ng downline mo, sasaluhin mo. Pag may problema, hindi ka nag-give up, laging there's a way. Athletic ka, matapang ka, hindi ka basta-basta tumutupi sa kahit anong challenges. Ganyan kasi mga athlete eh. Kahit hirap na sila sa exercise, sa gym, sa pagbubuhat, sa ensayo nila, sa practice, they never give up and they always know that they will improve. So baka ikaw, hero ka. Oh, tuloy lang natin ha. Meron naman ang kanilang personality, the lover. Ha? Mahilig naman to sa intimacy. Ito yung mga tipong ang love language nila. Ayan, no? Ibig sabihin, ang language nila sa pagne-network, kailangan mapagmahal sila at gusto nila minamahal sila. Itong mga to, sensual, empathic, at saka soothing. Makikita nyo minsan sa mga grupo nyo o ikaw mismo, parang napakainhin mo, mas mahalaga sa iyo yung pagmamahal kaysa pera, mas mahalaga sa iyo ang relationship, pinangangalagaan mo yung sarili mo, conscious ka sa image mo. Ayan, ang tawag sa'yo, the lover ka. Ang mga brands na gumagamit nito,
Ferrero Rocher, at saka Victoria's Secret. Bakit Ferrero? Kasi di ba yung mga lalaki mahilig magregalo ng Ferrero kasi language of love yan eh. So, di ko alam kung sino yung mga leaders dito ang pwede nating tawaging the lover. Again, if you're a type of person na mas pinangangalagahan mo ang relationship over money, mahal mo mga tao mo, yung mga downlines mo mahal na mahal ka rin, most probably ang brand archetype mo, the lover ka. The jester. Ito yung happy-go-lucky. Ito yung mga feel-good lagi. Ito yung mga playful. Kumbaga sa kulay, ito yung mga blue personality. Ito yung maingay sa grupo, palatawa, ang daling pakisamahan, comedian. Ito yung starter. Ang tawag dyan, jester. Ha? Pleasure, mahilig sa, alam mo yun, kahit malaki problema, masaya siya. Hindi mo makikita na may problema. Fun-loving, playful, optimistic. We're here for a short time, not for a long time. Kaya itong mga taong to, hindi naman sila happy-go-lucky, pero they maximize their time. Ayaw nilang nade-depress, ayaw nilang magsayang ng oras sa drama, gusto nila masaya lang lagi. Pag ganyan ang personality mo, jester ka. Kaya dito makikita mo mga gumagamit ng jester, fita. Kasi pagka ginamit, kumain ka ng fita, feel good eh. Tanggal ang gutom. Pag kumain ka ng fita, parang okay lang, di ba? Tsaka ang ganda ng advertisement ng fita. Old Spice, yan yung mga aftershave. Okay? So, hindi ko alam sino dito ang jester. Sige nga, sino jester dito? Magano nga, mag-raise nga ng hand, yung mga akala nila, jester sila. Basa nga ako ng konti. Tama, sabi ni Wild Wag ako. Me, sabi ni Sheng Angkog. Jester si Sheng. Si Mary Claire, sabi niya, jester din daw siya. Oh, sabi rin ni Rainy. Ako po yan, sabi niya. Si Alpha Kurt, Kirit, sorry. I'm a jester, I know. Sabi ni Ryan Tanog, ako. Si Mary Grace, jester din daw. Si Johymen, sorry. Si Kevin, si Alas July, si Real Me. Ayan, si Dengel, si Amy. Sage ako, si Jessry daw, Sage. Ba? Si Mr. Joseph Lim sa Leaders, sabi ni Adeline. Okay, me, sabi ni iPhone, ni Sarah Jane, me din daw. Jester din daw si Johymen. Si Ludi rin. Si Aiza, si Sunny, si RMG, si Exodia Jen. Jester din daw siya. Ang dami palang jester dito. So, keep it up, guys. Keep it up. Lover, teka, sino tong lover? Magician si Ronel. Si Olga Lover, o, dina-identify mo na kung ano yung brand mo. So, now that you've identified your brand, laging ganun na ang pangangatawanan mo. Yung mga damit mo, pagsasalita mo, do not deviate. Yun ka na eh. Yun na yung personality mo. So, makikilala ka na bilang ganun. So, gawin mong strength ngayon yan pagka nakita mong yan na yung brand archetype mo. O, meron naman yung everyman. Pag sinabing everyman, wala tong ano, pinipili, yung pangmasa siya, panglahatan siya. Madaling pakisamahan. Jeff Rocks, Cowboy. Walang arte sa katawan. Everyman yan. Ayan. Siya yung honest, very friendly. Yan yung totoong tao. Everyman. Kaya siya tinawag na everyman. He is every man of everybody. A man for everyone. Kaya siya tinawag na everyman. So yan, makikita nyo mga masa na brand, ano, SM, Jollibee, yan, Mang Inasal, ang tawag dyan, everyman. Madaling lapitan, madaling puntahan, etc. So, ako, hindi ko matatawag na everyman ako kasi sometimes, of course, I'm very busy, minsan suplado ko, minsan may hindi ako napapansin. It's just my personality. Pero maraming tao, ang tawag sa kanila everyman kasi ang dali nilang lapitan, pakisamahan, ang dali nilang biruin, authentic sila, hindi sila plastic, palakaibigan, ang daling kumonek. Everyman yan. So, tingnan mo kung sino yung mga everyman dito. Ayan. Si Kevin daw, everyman din. Ayan, sabi ni Mary Grace, jester and everyman. Pwede yan. Pwedeng mag-overlap. Pwedeng dalawa.
Okay? Hindi ibig sabihin na jester ka lang, jester ka na forever. So pwedeng magdalwa. So don't worry about it. Sabi din ni Sheng Angkog, me ulit. Siya daw ulit. Okay? Pero hindi pwedeng lahat. Okay, okay lang yung dalawa. Wag lang lahat. Alright? Okay. So, tuloy lang natin. Meron naman the caregiver. Ito yung mga nanay-nanay sa grupo. Ito yung mga service-oriented. Ito yung pagka may outing kayo, sila yung nag-aayos ng mga gamit, nag-aayos ng lamesa. Pagkatapos kumain, sila yung nagliligpit. Ito yung laging mahilig magtanong, okay ka ba? Kumusta ka? Yun yung happiness nila. So, ang tawag doon, caregiver. Driven naman sila by service. Hindi lang sa pera, hindi lang umahataw sa income, hindi lang humahataw para sa ranking, sa resulta humahataw kasi gusto nilang mag-inspire at the same time they lead with service, they lead out of service. Kaya nga ito yung mga tinatawag kong servant leaders. They're very caring, they're very warm, they're very reassuring. Kaya makikita mo mga brand na to, yan yung mga UNICEF. Ayan, di ba? Pag nakita mong UNICEF, very caring. Paracetamol Biogesic, very caring. Ginagamit kasi ng mga advertisers yan to appeal to everyone. So, ganon. Meron naman, sorry lang tapos na ba ako sa caregiver? Yan. Meron naman the ruler. Ito, mga ano to, mahilig sa control. Mahilig to sa gusto nila number one sila. Ha? Power isn't everything para sa kanila. Okay? Hindi ko lang makita. Inspirational. Okay? Inspirational sila. Um, if it can be imagined, sorry, bakit na lumilipat ka? Hindi pa ako tapos doon na lumipat. Ayan, power isn't everything, it's the only thing. So ito yung mga to, gusto nila number one lagi sila. Sila yung the best sa field nila, tulad ng Rolex. Gusto nila sila yung, pag sabi kasing top of the line na relo, Rolex ang una mong maiisip. Sa mga bags, leather, sa mga shoes, Louis Vuitton naman. They're very commanding, refined, and articulate. You are successful in work and in life. Reward your excellence and your achievement. So malamang meron at meron dito mga rulers kayo. Kayo yung gusto nyo malaki ang team nyo, achiever kayo, gusto nyo top kayo, naghahabol kayo ng ranking, gusto nyo in control kayo of your lives, gusto nyo ang sasakyan nyo powerful and everything. Yan. Ang tawag sa inyo, the ruler kayo. Meron namang the creator. Ang creator, ito mahilig sa innovation. If it can be imagined, it can be created. Ito yung mga nasa team nyo. Malikot ang utak. Ang tawag ko dyan, matataba ang utak. Very creative. Inspirational sila, daring sila, provocative, yung mga ideas nila out of this world, mga visions nila out of this world, yung mga sinasabi nila very modern, very futuristic at the same time. Ang mga creator na brand archetype na makikita natin na gumagamit ng ganitong archetype, yung Tesla, si Elon Musk, is of course si Samsung or si Apple, sila Nvidia, sila Facebook, yan. Si Facebook, dalawa yan. Every man, si Facebook at saka creator. So doon yung makikita dalawa ang archetype. So iba-iba. Kaya mapapansin nyo, ngayon alam nyo na kung paano tayo hinihikayat bumili ng mga advertisement kasi kumukonect sila sa bawat archetype. So tingnan mo, pag lover ka, ang dali mong bentahan ng pabango, dali mong bentahan ng tsokolate, ang dali mong bentahan ng mga kulay pink. Kasi ang personality mo, ang ano mo, ang brand mo, lover ka. Yan. Pagkakaibigan ka ng masa, dali mong lapitan, pati yung mga growth partners, kilala mo lahat. Pag pumunta ka sa palengke, kilala mo lahat na nagtitinda. Lahat ng tricycle driver, kilala mo, every man ang tawag sa'yo. Ganun po siya. So ano pa, tuloy lang natin. So again, sometimes what you can do is that, burahin ko lang yung mga, ayan. Build your brand identity and touch points. So ngayon meron na kayong awareness, you capitalize on that. Kung alam mong ruler ka, build mo na yung brand na yun lalo. Doon ka mag-play, doon ka lalong mag-capitalize. So, again, how to build your brand, identity, and touch points.
Sensory exploration. Tandaan nyo itong mabuti, di ba? Babasahin ko muna. Sight. Sa lahat ng senses natin, ang unang-unang nagagamit ng tao, mata. Kasi una natin nakikita eh. Pagising mo sa umaga, mata agad. Di ba? Secondary lang yung amoy, yung sense of touch. Secondary lang yung mga yan. Pero ang unang-una, mata. How would the brand look in order to best appeal to your target audience? Think about the color palette, blah, blah, blah. So, again, ikaw, ginajudge ka ng mga prospects mo, ginajudge ka ng mga kaibigan mo, katabi mo sa bus, katabi mo sa MRT, depende sa suot mo, sa image mo. So I'd like to touch this in the way na tandaan nyo, yung mga prospects, whether personal prospect mo o prospects ng mga downlines nyo, pag pinakilala ka o nagpakilala ka ng sarili mo, ang number one na nakikita sa'yo by ng brain, ang number one na ginagamit niyang sense is the sense of sight. So, lalo na pag ascender, seryoso na kayo, believe me, hindi naman kailangan mahal ang suot or whatever, pero improve your personal image, yung self-image mo, yung suot mo, yung hair mo, mata mo, lahat. Magpaganda ka, magpagwapo ka kung kailangan, magpabango ka kung kinakailangan because you are building your brand. And yan yung touch point ng maraming tao. Diyan tayo ginajudge. Alright? Diyan nila tayo binabasa. Minsan 90% of the time, ang tiwala ng tao depende sa itsura. Okay, mas madali tayong magtiwala sa taong maayos ang itsura, may maayos ang damit, malinis ang kamay, walang lupa sa kuko, 'di ba? Yan diyan natin diyan tayo nagtitiwala kaagad. So, now that you know your brand, now that you know your archetype, capitalize on that. All right? Ano yung pangalawa? Sound. How would your brand sound? How would it be aggressive or soft? Kung ang, nasa marketing ka, make sure yung boses mo may clarity, malinaw, wag overly excited na, make sure that when you use your voice, you are clear, slowly, pag nagsasalita, do not yung wag mag-exaggerate, wag high pitch, wag sumisigaw, cool ka lang. Yung, ano ba yung, kunwari kung ikaw, ang brand archetype mo is lover ka, soft and gentle ka lang. Pag ruler ka, medyo malalim ang boses mo. Pag caregiver ka, again, soft lang ang voice mo. Pagka innovator ka, moderate lang ang boses mo. Ayan, dyan mo siya lalaruin. Kung if it could be touched, what would it feel like? Would it be warm or cold? Would it be metal, rude, or soft or sharp? Ito, depende naman to paano yung gagamitin ninyo. Let's say, for example, gumagamit kayo ng visual effect or gumagamit kayo, let's say, ng physical effect, product, yung Omega Life natin, yung Best Barley natin, yung kulay orange natin. Alam nyo, dinesign natin tong office natin na nakadepend sa brand archetype natin. Ang gusto nating maging atmosphere dito sa office, masaya lang, magaan ang energy, tulungan, merong sense of belongingness, malinis, yan yung, kaya makikita nyo, pag tinignan nyo yung office natin, bukod sa, nakikita nyo sa site, kulay orange and everything, if you touch our products, ang ganda ng pagkaagawa, malinis, pag pumunta kayo sa counter, smooth yung mga counters natin, pati tables natin, pasusupa natin. Kasi nga, ang brand archetype na ginagamit natin is that uh, relative siya, connected siya sa lahat ng pwede mong mahawakan. Mahawakan yung product, yung Best Barley, yung Barley Fusion, ganun din yung ating, everything that you can touch here in the office now. Pag sa prospect, ganun din. Pag magbibigay kayo ng, for example, magbibigay kayo ng brochure, or magbibigay kayo ng papel, or magbibigay kayo ng paper bag or whatever. So, make sure na maayos, malinis, magbibigay kayo ng calling card, at least dapat hindi gusot-gusot, hindi natupi na or whatever. Make sure na even yung mga small things na binibigay nyo sa prospect ninyo, maayos, maganda kasi it's something na pwede nating magamit para makakonect mabuti sa prospect natin. Halimbawa, nagbigay ka ng calling card, gusot-gusot, ano iisipin sa'yo ng prospect mo? Whereas pagka nagbigay ka ng calling card mo na
maayos, maganda ang iisipin nun, neat itong taong to, professional itong taong to. So, again, yung sensory exploration by visuals, by sight, by sound, by touch, lahat yan may effect sa prospect natin at may effect yan sa pagkakaroon mo ng sarili mong branding. Sight, sound, and touch are very important. Pag nag-shake hand ka, make sure it's firm. Huwag ka mag-shake hand nung, minsan yung pag nag-shake hand, lalo ni mga babae, nasa dulo lang ng darili makapag-shake hand. Yung maarte, hindi ganun makipag shake hand. Mag-shake hand kayo professionally, alright? Tight, neat, walang mali siya. Ganyan, diyan kayo mararamdaman kung talagang seryoso kayo. Alright? Ruler archetype. Pag ruler ka, ano lang to example lang. Pati kulay, pag ruler ka, pag ruler ang archetype mo, your sensory application may come up with the following example. Yung appearance, mahilig ka sa navy blue, gold, British racing green. Sa form, iba-iba rin. Sa font, pati font, nagsasabi ng personality ninyo. Very scientific itong training na to kasi pinag-aralan to ng maraming psychologists bago nag-come up sa ganitong klaseng archetype. Ang pinaliliwanag lang namin dito is that, you know, for a certain personality, magtataka ka kung bakit may paborito kang kulay. Meron ka din namang ayaw na kulay. Meron ka rin namang combination na bad trip ka. Huwag ka magalala. Because it's such that normal yon, yung brain mo, naghahanap lang siya ng tutugmang kulay sa personality mo. Kasi yun ang branding mo. Ayan, may ganun siya. Kaya, di ba, minsan may mga tao kayong makikita. Hindi mo mapapagsuot ng plain na polo. Gusto laging may kulay, gusto laging may flower, gusto mo Hawaiian lagi siya. Kasi personality po nila yon. So when you choose your personality, when you choose your brand, stick with that already. Ayan. Yung ruler daw, ang sound na gusto nila, loud, okay, just below the normal speaking volume to instill a feeling of exclusivity and even secrecy. Yan daw yung mga ruler. Pag ruler, ang gusto nila sa timbre, low, baritone, medyo malalim ang boses. At yung pacing, yung tawag dyan, cadence. Steady lang yung cadence nila. Doon mo malalaman na ruler sila. Yan. Touch, ang material na gusto ng mga yan, high-tech, carbon fiber, ang texture na gusto nila, soft, cold, and luxurious. Example lang to. Kaya ako, ako being, Jurgen since the longest time, nung nalaman ko tong training na to way back, kaya pala may certain brand lang ako ng gusto pagdating, for example, sa underwear. Meron lang akong certain brand na gustong-gusto na yun lang ang underwear ko, hindi pwedeng iba. Kasi yun pala, ngayon ko naintindihan, meron akong personality, may branding ako, kaya yun lang yung type na gusto ko. Ganon. So, hindi dahil sa abnormal ako. Yun pala, yun yung branding ko, yun yung archetype ko kasi. Bakit importante ito sa marketing? Kasi number one, you would better understand yourself. Number two, you would better understand your people. And number three, you would better market yourself. You would better know how to connect. Kasi nakikilala mo lalo yung sarili mo. Kasi nalaman mo kung ano yung brand mo. And kung ito yung brand mo, ito yung archetype mo, ito yung personality mo, yun ang i-highlight mo. Doon ka mag-capitalize. Yun ang gamitin mo para ma-build lalo yung market mo, ma-build lalo yung brand mo para makapag-market ka ng mas maganda. Kasi ganito yan. Mahanap mo yung niche mo pagka alam mo yung branding mo. Malalaman mo kung kanino ka ko-connect. Kasi tatapatin ko na kayo, hindi lahat bagay sa'yo. Hindi lahat konektado sa'yo. Hindi lahat makukuha mo. May mga certain personalities na mamagnetize mo base lang sa archetype mo. Ang tawag po doon niche. Niche. May certain niche tayong lahat na doon ka lang ko-connect. Ang tawag ko doon sa Tagalog, katapat mo. Ma-attract mo to, ma-magnetize mo mga taong to kasi katapat mo sila based on your brand archetype.
Pareho kayong ruler, pareho kayong everyman. O, kung ikaw, caregiver ka, tapos ang kinukuha mo, outlaw, ano siya, yung, ano tawag dito, mahilig sa bardagulan, risky, courageous, hindi kayo magkakaintindihan eh. Kasi magkaiba kayo ng brand archetype. And dapat maintindihan mo yon na may sadyang katapat na para sa personality mo. Hindi para sa lahat ikaw. The important thing is, marunong kang kumonek. Ngayong naiintindihan mo itong mga topic na to, pag ang kausap mo, outlaw, alam mo ngayon kung paano ka aatake kasi outlaw pala siya eh. Pag ang kausap mo, lover to, alam mo na ngayon kung anong o-orderin mong pagkain kasi ang katapat mo, lover. Pag ang katapat mo, everyman, ang dali lang prospect nito kasi everyman to, madali to. Madaling kumonek dito kasi ang everyman, mapalakaibigan, humor, madaling pakisamahan. O pag ang katapat mo, ruler, medyo intimidating, alam mo na ngayon kung paano ka ngayon kukonek sa kanya. Nagiget nyo ba ako? Sabihin nga nung iba ko, nagiget ako masyado ng malalim. O sabi tuloy ni Oppo, tama. Sabi din ni Marilu, tama po. Sabi ni PE, yes po. Ha? Sabi din ni Pro GV, Oppo. Sabi ni Ken, gets. Pangalan nito, Eusebio, tama po. Ayan, kaya sa inyo tinuturo to para alam nyo kung paano kayo ko-connect. So, kabisaduhin nyo yung mga binanggit kong archetype kanina para alam nyo kung ano ba siya. Ruler ba siya? Caregiver? Magician ba siya? O, 'di ba? Innovator ba to? Para alam mo kung paano ka aatake. Pag ang kausap mo, innovator, o di ilatag mo yung mga innovations ng Ascendra para tugma yung brand archetype niya sa nilalatag mo. Ayan. Pag ang kausap mo, caregiver, o di pakita mo sa kanya na meron tayo ditong, outreach programs, meron tayong foundations and everything. Ayan. So I hope nakukuha nyo yung, ayan, yung pinag-uusapan natin. Anyway, ano lang naman to. Uh, yung ruler archetypes sa smell, mahilig daw sa leather ang mga ruler. Ha? Mahilig sa premium perfumes, sa cologne. Siyempre, kasi yung ruler para yung hari, parang presidente. Gusto niyan, strong ang arrive nila. Ayan. Okay, next topic. I hope you were able to learn the lesson there. O, parang turbulence to. Voice. Isa yan sa dapat nyong imamaster. Yung boses. O, una ha, visual. Pinag-usapan na natin yung visual. I-judge kayo ng prospects nyo sa suot-suot nyo. So, ang tip ko sa inyo, hindi naman sa suot, sa appearance. As a whole, kasama kasi sa appearance yung buhok, makeup, lipstick, bigote. Kasama sa appearance yung paano kayo magdala, gusot-gusot ba yan, bagay ba yung mga kulay. Whether we like it or not, dahil ang unang-unang sense na ginagamit natin ay sense of sight. Ang unang message na nakukuha ng brain is from the eyes. So can you imagine pag yung prospect mo, kausap ka, o kaya prospect ng downline mo, pinakilala sa'yo sa office, tas hindi ka nakaporma, hindi ka nakahanda, tapos na ang boxing, hindi mo na mapapasign up yan. Again, if you want for people to trust you, improve your image, improve your appearance. Kaya ako, ini-encourage ko kayo, pag pupunta kayo dito sa office, make sure maayos kayo, make sure na medyo forms ka, kasi business mo to eh. Ganito yan eh, ang turo lagi. Sa mga lalaki, kung alam mong mamimit mo yung crush mo, paano ka poporma? Ganun ka dapat pumorma sa Ascendra. Mga babae naman, kung alam mong mamimit mo o alam mong makakasama mo, makakasalubong mo o makakausap mo sa babae, yung crush mo na nanliligaw sa'yo, paano ka mag-aayos? So, ganun nyo dalhin yung business nyo. If makikita mo yung taong interesado ka sa kanya, crush mo, gusto mo maging girlfriend, gusto mo mag-asawa, paano ka poporma para i-impress siya? While sa babae naman, kung alam mo makakausap mo yung super crush mo ngayon na gusto mong makatuluyan, makasama, ano dapat ang itsura mo? Ganun kayo pumorma dapat sa Ascendra. Yun ang inyong basis, yun ang inyong judge or gauge. So, tingnan mo, kaya pag pumunta ka dito,
maayos ka kasi nang iniisip mo. And if you treat your business that way, then people will start trusting you. Your voice. So kumbaga sa piloto, kahit na ano, gaano ka shaky yung biyahe, gaano kalakas ang turbulence, yung announcement ng kapitan ang nagpapakalma sa atin. So, napaka-importante ng communication. Tapos na tayo sa visual, dito na tayo sa communication, sa how do you use your voice. Communicate with prospects and team members. Ito yung mga tips dyan. Remember, emotion makes people decide. Diba? Laging ang tao pag nag-decide is not based on logic. Hindi ito. Laging emosyon. Kaya minsan kahit wala ka ng pera, shopping ka pa ng shopping. Hindi logical, pero emotional kasi yung decision ng shopping. Ha? Ayan. Okay, your captain's voice or announcement. Okay, yung voice. How you communicate with prospects and team members. Ayan. Use the 3 R's of pilot communication. Remember, bakit po flight? Bakit eroplano ang example natin? Kasi nga, yan yung storyline na ginagamit natin para madali nyo maintindihan, matandaan yung training para kayong bumabiyahe at ikaw ang piloto. So, pag nakipag-usap, ang number 1 R, rapport. Ano yung rapport? Kapalagayan muna ng loob. Pag may prospect yung downline mo, may pinakilala sa'yo, may pinaipo. Oh, kumusta po kayo? Hello. Kumusta? Saan po kayo nag-work? Nag-explore ka ba? Naghahanap ka ng common denominator. Naghahanap ka kung saan ka ko-connect. Naghahanap ka kung, saan mo siya mapapalambot. Ang tawag doon, rapport. Kaya pag may kinakausap kayo sa una, rapport muna. Huwag marketing plan agad. Huwag yabang agad. Huwag mong sabihin, ang check, kami-meet mo pa lang ng prospect. Alam mo, chumucheck ako dito sa Ascendra. Kahapon lang, tumanggap ako ng 100,000 eh. Yabang agad ang dating noon, hindi rapport yun. Pag may prospect kayo, o may prospect yung downline nyo na hindi nyo kilala, kumonek ka muna, rapport muna, build rapport ang tawag doon. Magkapalagayan kayo ng loob by finding common grounds. Pareho ba kayo ng probinsya? O pag nalaman mong, tulad ko, pag nalaman kong Ilocano, wala na, ini-Ilocano ko na. O pag alam mong Bisaya, Bisayain mo na. O tanong mo kanong trabaho, connect ka, dati sabi mo, nag-empleyado ka rin, etc. Find the common ground. Wala munang business. Tungkol muna sa family. Yan yung ginagamit natin nung araw, yung form. 'Di ba? FORM. You talk about the family, talk about the occupation, you talk about the recreation, anong pinagkakabalahan. Kasi from family, occupation, recreation, you get the message. Nakakakuha ka ng common denominator, nahuhuli mo yung prospect mo, alam mo sa nag-work, alam mo sa umuwi, alam mo pamilya, probinsya, alam mo pinagkakabalahan and everything, dun mo makukuha kung ano ba kailangan nito. Product ba o opportunity ba? Open-minded ba to o hindi? Ang tawag doon, rapport. Mag-build muna kayo ng rapport. Number 2, respect. Honor people's time, keep promises, and be genuine. Huwag tayo masyado mayabang. Minsan, ang sakit ng networker, kayabang natin. Grabe natin tirahin pagka alam mong empleyado. Sasabihan mo agad, di ka naman yayaman dyan eh. Dito ka na lang sa Ascendra. Naku, imbis na sumama, mabubuisit sa'yo. So, honors people times, keep promises, and be genuine. Hindi lang sa prospect yan, pati sa mga leaders, sa mga growth partners, pati sa mga success partners nyo, dapat matuto kayong rumispeto. Alright? Mangupo kung kailangan, huwag mayabang, show sincerity, and be genuine. Ibig sabihin, magpakatotoo. Be honest. Every time you communicate, hindi natin kailangan mangbola, hindi na natin kailangan magsinungaling kasi just by merely presenting Ascendra, maganda na siya itself. Hindi na kailangang i-exaggerate. Ayan. Relationship, care about their dream, not just your rank, all right? And not just your commission. Ayan, lagi nating tinitraining to, no? If you have to choose between money and relationship, lagi niyong pipiliin ang relationship. Huwag niyong pag-aawayan ng pera. Okay? Huwag niyong pag-aawayan ng downline. Pangalagaan ng relationship sa team, pangalagaan ng relationship sa growth partners, pangalagaan ng relationship sa success partners, pangalagaan ng relationship sa mga customers and prospects. Pag ayaw ng prospect, ayaw ng customer, huwag niyong aawayin because they are still your future prospects. Because every 6 months, tandaan nyo to, nagbabago ang sitwasyon ng tao. Pwedeng ayaw nilang sumama sa inyo ngayon,
Huwag nyo lang aawayin. 6 months from now, they could have a different story. Baka sumama na sila, baka 6 months from now, malaki ni anak nila, kailangan nila ng extra income. Baka 6 months from now, may diabetes na sila. Baka 6 months from now, natanggal na sila sa trabaho. So don't burn bridges. So relationship with your customers, with your prospects, relationship with your success partners and growth partners, pangalagaan niyo po sila. Ganun din, no? Relationship with the management, with our staff, with our customer service, pangalagaan niyo yung relationship niyo sa kanila. Kasi tayo dito, partners ho tayo dito. And pag sinabing partners, walang nakakangat, walang mas below sa atin, pantay-pantay lang tayo dito. Ayan, kaya yung mga iba sa inyo, pag nakikita ako dito sa office, nakikipagbiroan ako sa inyo dyan sa lounge, pag nagpapapicture, madali akong i-approach, madali akong lapitan because, I want to preserve a good relationship with everybody. So, there are three important things: rapport, respect, and relationship. Okay, flight deck reminder pag kayo po lumilipad. A plane can take you to destination, but a voice can make the journey unforgettable. So, visual, una, pangalawa, voice. All right? Tandaan niyo yung mga lessons natin. So, take care of your relationship with everybody and make sure to use your voice properly. Communication. Visual presence, sinabi ko na to kanina, isa-summarize ko na lang. Dress for leadership. Okay? Tignan nyo si Roma. Ha? Kikita ko si Roma eh. Oh, si Roma being host na host yung forma ni Roma. Eh kung ako ba naman ang prospect ni Roma, ganyan yung forma ni Roma, ibig sabihin, dun pa lang, hindi naman nakaka-intimidate, pero alam kong, seryoso tong batang to sa business niya because nakaporma siya. Meron tong ginagawang seryoso kasi yung kanyang appearance, she is dressing for leadership. So, the way we dress up says a lot of things about us. So, wag niyong i-underestimate yung suot niyo. Umayos kayo pagpunta rito. Hindi ko sinasabing branded o mahal. Dapat man lang malinis. Dapat lang man lang planchado. Ang dami namang mura na hindi kailangang mahal para sabihing maayos ka. Pagpunta mo, yung proper hygiene, dapat man lang, syempre, pagka gumagamit kayo ng ballpen, papel, malinis man lang yung kuko nyo. Mamaya niyan, pag nagpe-present ka, sabi ng prospect mo, ay grabe, may lupa yung kuko niya. Oh, ang hirap nun, di ba? At tandaan nyo mabuti to sa psychology. Ang daling magustuhan ang taong maayos ang itsura. Ang dali niyang magustuhan, ang dali niyang pakisaman, ang dali niyang, kumbaga, pag pleasant sa mata yung isang tao, ang daling maintindihan, ang daling mag-join. Ang daling sumama sa taong maayos ang itsura. Tandaan nyo yan. Alright? Grooming and hygiene, sabi ko na yan. Present yourself clean, fresh, and confident. So, check din tayo ng tutsang natin bago tayo umalis ng bahay, ha? Mamaya niya, pag alis mo ng bahay, ang haba ng buhok mo sa ilong. Kala mo, nakatingin sa yung prospect mo, sa mukha mo habang nagpe-present ka, yung pala nakatingin sa ilong mo kasi nakalabas yung buhok sa ilong. At ang tinatanong ng prospect mo sa maisip niya, bakit kaya hindi niya ginugupit yung tutsang niya? Ha? Clean, fresh, pabango kayo, bumili kayo ng dami mga mabibili sa 7-Eleven, sa Watson, na mga yung Axe para sa lalaki. Okay? Deodorant para alam mo na. Oh, mga babae, lipstick. Mga babae, iba mawalan na ng pagkain, wag lang lipstick. Hmm. 'Di ba? Business tools, ayan, huwag kayong mawawalan yan. No? Dapat organized kang tignan. Hindi yung pag magpe-present ka, bigla mong naalala. Ay, saan yung ballpen ko? Ay, wala. Ay, nakalimutan ko. Oh, pangit yung ganun. Dapat ready ka. Kung iPad, fully charged. Kung cellphone gagamitin mo, fully charged. Kung magla-laptop ka, fully charged. Kung mag-pen and paper ka, make sure may tinta. Make sure na maganda eligible. Ibig sabihin, legibly. Nababasa yung sulat mo. Okay? Yung mga presentation nyo, yung mga materials nyo, malinis, hindi gusot-gusot, hindi butas-butas. May impact yung lahat ng yan kasi visual presence yan. Visual cue, kumbaga sa piloto daw, a sloppy pilot loses trust before takeoff. So, syempre, di ba, pagka pupunta ka sa loob ng
airplane, nakasabay mo yung piloto, tapos ang itsura ng piloto, 'di ba? Hindi nakaayos, haba ng buhok, gusot-gusot ang damit, amoy alak, amoy putok, hindi nagsishave, parang 'di ba? Sasabihin mo sa sarili mo, makakarating kaya ako sa pupuntahan ko sa pilotong ito. Ganon din yung mga prospects ninyo. Kaya hindi naman sa pandadaya ang term. Pero kung gusto ninyo to make it appear that you are somehow serious and successful in your business, kunin nyo sa pananamit, sa itsura, kunin nyo sa pabango, kunin nyo sa physical appearance, kunin nyo sa image ninyo. And your business will be a lot easier and madaling kumonek sa tao, madaling kukonek sa'yo ang tao pag maayos ang itsura mo. Pagka pleasant kang tignan. So I hope you are learning the lesson here. From seller to captain of the flight, ayan, dati tayo transactional ang ating lagi lang tayong, ang importante lang lagi sa atin, transaction. Magpupush ka ng product, magpupush ka ng package, close mo yung sale, may pay-in ka, may direct referral ka, may commission ka, nagmo-move on ka na. Wala ka ng pakialam. Yan po yung dati. Ang bago ngayon, hindi na transactional, transformational na. You have to lead people toward a shared vision, guiding them step by step towards their goals. In other words, hindi lang papein ng papein. Dito, magtuturo ka, mag-share ka ng vision mo, magpapakita ka ng leadership mo, magpapakita ka na good example ka, papakita ka na natututo ka, papakita ka na seryoso ka, at tinuturuan mo sila ng step by step paano din na makukuha yung goals nila by attending. Ikaw, matuturuan mo lang sila pagka lagi kang uma-attend ng Ascend training. So, hindi na po excuse ngayon yung layo kasi ng office hindi na excuse yan. Kaya nga tayo naglabas ng Zoom meeting, Zoom trainings like this, so we can reach as many people as possible, especially those people who cannot go to the office kasi malayo kayo. Taga Zamboanga, taga Saudi, taga Daman, taga Syria, taga Kuwait, para wala na kayong excuse kasi binigay na lahat ng Ascendra. Ngayon, kung kayo mismo, sasabihin nyo sa amin, hindi ako natututo Kat problema nyo na yun kasi unang-una, binigay na namin. Dati ang training dito lang po sa head office. Pero nagkaroon ng clamor yung mga hindi po makapunta sa head office kasi nga naman taga-probinsya o kaya ang layo nila sa Metro Manila o kaya yung mga kababayan nating seryosong nagiging ascenders, para po makater namin sila, sinimulan po natin itong ascend training sa Zoom 4 weeks ago. Kaya habang nagtitraining ako, nagtitraining din po si Jed, yung ating Business Development Officer. Siya po yung face-to-face na nagtitraining dito sa headquarters while ako nagbibigay ng service sa mga hindi makapunta dito sa head office. So, in other words, mga kaibigan, wala na pong excuse ngayon para hindi kayo matuto. Sa simula, kailangan mo mag-aral, matuto, kasi doon ka gagaling. May mga rejections, may mga sufferings, may mga obstacles and challenges. Dinaanan ko po lahat yan, kaya ako naging ganito dahil dinaanan ko yung dinadaanan nyo. Ibig sabihin, enjoy nyo yung journey nyo because one day, kayo naman ang magte-training ng ganito sa dami ng na-experience nyo. One day, kayo naman ang kikita ng malaki kasi tinrabaho ninyo at dahil hindi tsamba yung pagkakakuha nyo ng pangarap nyo, maita-transfer nyo ngayon yung skills ninyo. So, hindi tayo old way, hindi tayo puro lang transaction dito. Transformation tayo dito. Yan ang kakaiba sa Ascendra versus a lot of other networking companies. Tandaan nyo, you are not just promoting a product or package. You're inviting people on a journey para yumaman, mag-grow at maging successful dito. Hindi lang tayo nagbebenta ng package. Tandaan nyo, pag bumili sa inyo ang tao ng package, may kasamang pangarap yan. Kaya tulungan natin silang magtagumpay. Ako, I'm so busy being your CEO, but I give time to trainings like this because sa ganitong pagkakataon ko, natuturuan ang marami nating kapwa ascenders na hindi namin nakakasama dito sa head office. Yan ang service namin sa inyo. Before anyone trusts the plane, they must trust the pilot. Bago magtiwala ang mga tao sa Ascendra, sa inyo muna sila magtitiwala. Kayo din naman ganun Lalo na sa nakakakilala sa akin at kay Joseph. Bago kayo nagtiwala sa Ascendra,
nagtiwala muna kayo sa amin ni Joseph, ni Miko at saka ni Ses. In fact, maraming sumama sa Ascendra, hindi naman sa marketing plan, dahil lang sa amin. Ganun din ang karamihang downlines, growth partners, and success partners or even prospects ninyo. They will come with you not because of the opportunity, but they will go with you because of you. That's why connection is your runway. Connection ang inyong pang take off. Di ba sa aeroplano, bago maka-take off, may tinatawag na mahabang runway. Hindi magkakaroon ng take off, hindi makaka-take off yung aeroplano kung walang runway. Kaya ang pinaka-runway nyo dito, marunong kayong kumonek. Without it, no one will ever take off with you. Oh, tinuruan ko na kayo paano kayo kokonek sa magician, sa lover, sa outlaw, sa innovator, sa everyman, sa sage, sa magician. Ang dami niyong natutunan. Kaya mamayang gabi, pagkatapos ng training na to, mag-mom kayo, magkaroon kayo ng sarili niyong meeting. Tapos magturuan kayo kung sino sa inyo ang magician, everyman, grupo-grupo ba? Magturuan kayo sino sa inyo ang lover, sino ang outlaw, sino ang sage. Maganda yon para yun na ang maging tatak ninyo. And at the same time, alam nyo na ngayong bumasa ng tao para alam nyo paano kayo ko-connect. Ganyang kalupit ang mga trainings dito sa Ascendra. Strategic at saka systematized at saka skilled. Ganyan, relevant skill. Kaya naman, tapos na kayo sa lift off one, tapos na kayo sa connect. Next time, doon na tayo sa prospecting. Ang tawag natin doon, contact. Ha? Tapos na kayo sa connect. Next week, Friday, contact. You have to wait for the Zoom link. Magkakaroon tayo uli niyan. Ang next stop nyo, nandyan na kayo sa lift of 2 next week. Don't miss that. Para yung buong module, makumpleto nyo. Again, i-announce ko, extended po yung promo natin ng direct referral. Last day na tomorrow. Kasi dapat yun, nung September 30, in-extend namin from October 1 to October 4. Ayan. Tapos na tayo. Ganun lang kabilis. Ha? Ganun lang siya kabilis. O, ano ba naman yung 1.5 hours na nag-invest kayo ng oras, pero hindi magiging kapakipakinabang tong napagkwentuhan natin kung hindi nyo i-apply? Mag-meeting kayo, alamin nyo, mag-brainstorming kayo. Ayan. Kaya hopefully, magkaroon pa tayo ng maraming pagkakataon para magkapagsama-sama dito, magkwentuhan. Huwag nyo i-miss out yung mga Ascend training kasi part yan ng package na binili nyo. MVP, Mastery, Vitality, and Protection. Ako mismo ang nagtitraining, Joseph Lim, Miko, Jed, we have the experience to teach you how to do this because marami na tayong natulungan and tuloy-tuloy natin to because ang laban nyo, laban din namin. Yung gigil nyo sa pangarap nyo, gigil din kami makuha nyo mga pangarap nyo. We have your back. We will support you all the way. Keep ascending. Turbo, everyone. Back to you, Roma. Thank you very much. Maraming salamat sa lahat po ng mga viewers and attendees natin for tonight. Thank you. All over the world, all over the Philippines. I love you all in behalf of the board of directors. Keep ascending, everyone. Turbo! Thank you.